Mga kwento ni Felmo. Isang linggo. Isang linggo akong nagbabakasyon noon sa bahay ng kaibigan ko. At sa loob ng mga araw na ito, napuno na lang ng katatakutan. Bagay na nadala ko na hindi pala biro ang maging dayo. Mapagpalang araw po, Sir Seth. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Vance. At ito ang kwento namin. Dekada 90, sa liblib na lugar ng Libakaw sa may Panay. Taga Silay talaga ako pero kinuha ko ng mga ate ko at sa Iloilo pinaaral. Wala na kaming mga magulang. Kapwa yumaon na sila bunso dito ng isang trahedya. Bata pa ako nung mamatay sila. Ang nagpalaki sa amin ng ate ko ay ang kapatid ng tatay. Hanggang sa nakapagtapos ng pag-aaral si ate nun. Habang ako naman noon ay nasa high school pa lang. At nung makagraduate ako, ito na ang panahon na kinuha ko ng ate Aisa at dinala sa Iloilo. May trabaho na kasi siya. Magandang trabaho na may mataas na sweldo. At dahil dito ay sinagot niya na ang pagpapaaral sa akin noon. Wala namang naging problema sa tito namin. Ang importante ay nairaos niya daw kami at nabigyan ng pag-asa makaahon. Gawa ng tinatanaw niya bilang utang na loob ang pagtulong ni tatay sa kanila noong maliit pa lang sila. Panganay kasi ang tatay at isinugal nito ang sariling kinabukasan para sa mga kapatid. First year college pa lang, medyo nahirapan ako. Hindi ako sanay sa paligid ko. Siguro ganun din naman ang mga baguhan. Nag-a-adjust pa. Hanggang sa nagkaroon ako ng kaibigan. Kakurso ko din ito. Mabilis kaming nagkasundo dahil nga magkakapareha kami ng hilig nun. Palabiro at syempre ubod ng sipag sa pag-aaral. Si Tommy, hindi niya totoong pangalan. Hanggang sa yun, nag-second year. Parati siyang tumatambay sa bahay namin. Si Ate Aisa ay nakabili ng lupa tapos pinatayo ng bahay. Simpleng bahay lang. Bungalow na may 2 silid at beranda na nakaumang naman sa maraming bahay sa ibaba. Bali na sa dalisdis ng Burol. Doon kami nakatira. Sa liblib ito na parte ng Iloilo. Madalas naming napagkikwentuhan ni Tommy ang katatakutan na kesyo marami daw aswang sa kanila. Hindi naman daw nananabla ng kapitbahay. Pero madalas nagpaparamdam. Yung tipong kapag sinusumpong namamataan daw ng ilan sa tagaron. Dahil dito, para bang gusto ko na rin makakita ng aswang. Nakakita na kasi si Tommy. Napadaan lang pero malinaw sa kanyang itsura. Pangit daw talaga. Hanggang sa noong nag-4th year college kami, si ate ay may bakasyon noon sa Boracay. Kasama niya yung mga katrabaho niya. Kakatapos pa lamang ng Pasko noon. 1 linggo. Kasi nga sa araw bago pa magbagong taon na ito babalik. Isasama sana ako ng ate. Gusto ko talaga makapunta sa Boracay pero biglang sumagi sa isip ko ang lugar nila Tommy. Bakit hindi na lang ako doon magbakasyon? Hindi ko naman sinabi kay Ate Aisa na may pupuntahan ako. Kako lang na kailangan ko mapagtuunan ng pansin ang paparating na exam. Kahit nasa bakasyon, mag-aaral ako ng gusto. Ayun, pumayag si ate nun. So bali ayun na nga. Napagkasunduan na rin namin ni Tommy ito. Tinanong pa niya ako kung sigurado daw ba ako noon gawa ng dayo ako at iba makaturing ang mga aswang sa dayo. Kako naman bakit ako matatakot kung naroroon lamang din sa kanila. Wala nang nagawa si Tommy. Pagkatapos lamang umalis ni ate,
Sibat na rin kagad kami noon. Inakala ko talaga, Sir Seth, na magiging madali lang ang pagpunta doon. Yung tipo bang ilang mga sakay lang, tapos pagkababa lugar na nila. Hanggang doon lang sa may sentro ang sasakyan. Tapos naglakad na kami noon ng halos 1.5 oras. May kalsada naman pero napakabihira ng habal. Kadalasan sa habal doon, suki pa. Kaya yon, sobrang nagsisi talaga ako, pero ano pa ba ang magagawa ko kagustuhan ko din naman yon. Isipin yung madaling araw kami umalis. Pero nang dumating naman sa kanila, pasado 3:00 na ng hapon. Bukod sa inaasahan ko na maraming tao, bihira lang po pala. Magkakalayo pa ang bahay. Hindi ko nga makitang ilan sa mga ito gawa ng napakasukal doon. Hindi ko mapagtanto kung paano sila namumuhay sa lugar na yon. Itong bahay nila, Tommy, sapat sa laki. Gawa sa kahoy at semento. Magtataka ka dyan kung paano hinakot ang semento mula doon sa bayan. Bungalow din yun at malapad. May beranda na napapalibutan ng mga halamang yellow tops. At sa buluwagan ay makikita mo dito ang maisan. Hindi naman ganoon kalaki pero nagkalat ang saging sa paligid. Iba't ibang uri. Nagulat ang mga magulang ni Tommy nang makita ako. Paano daw ako nakarating doon? Inamin naman ni Tommy na kaibigan niya ako tapos kamag-aral pa at gusto lang magbakasyon. Nanay at tatay niya lang ang nakikita ko doon. Walang ibang tao. Nagtanong ako sa kung nasaan ang mga kapatid niya. May 3 kapatid kasi ito na nabanggit sa akin. Ayon naman dito, bumukod na daw gawa ng nagkaroon na ng mga asawa mga ito. Bali 4 silang lahat at siya lang ang nakapag-aral sa kolehiyo. Gawa ng may suporta ito ng gobyerno. Matalino kasi itong si Tommy. Siya ang nakakuha ng pinakamataas na marka sa high school. May pagkakaila ba yan gaya ng sinabi ko. Sobrang sipag nito. Magkaparehas naman kami pero medyo manhid lang tong utak ko. Hindi ganong tumatalab ang mga turo ng guro namin. In short, boblocks at pinaganda ko lang kahit papano. Itong mga magulang niya, pangalanan nating Nanay Pita, Tatay Romero. Para bang hindi nito gusto ang naroroon ako. Matapos kasing maipakilala, nakita ko ang reaksyon sa mukha nila. Nagkatitigan pa ang mga ito na para bang may mali. Ilang sandali pa, doon na ako pinansin ng gusto. Yung tipong tipikal na sa mga hamak na tao na makitungo nun. Mababait naman sila. Pero may paalala sa akin itong si Tatay Romero. Ayon dito, wag lang daw ako kakausap ng mga taong lalapit sa akin. At kung pakiramdam ko ay may hindi maganda, lalo na kapag may sasadyain sa isang lugar, mas mabuting umuwi na lamang daw sa kanila. Siyempre, alam ko na kung bakit. Malamang dahil ito sa kwento doon sa lugar. Ay na nga at may maraming aswang dito. Pero hindi din nila alam na yun talaga yung sadya ko. Ang makita kahit isang saglit lang na para bang kanta ni Martin Rivera. Unang gabi, pagkatapos lang naming maghapunan, tila ba natataranta itong mga magulang ni Tommy. Nagtaka ako. Hinila ako noon ng kaibigan ko sa kusina. May bisita daw ayon sa kanya. Huwag daw akong lalapit doon. Sino ba yung mga nariyan? Tanong ko. Aswang yan dito. Pinapakasamahan lang namin. Basta dito ka lang. Siyempre nagulat ako. Pero alinsunod sa mga sinabi niya, tumango na lamang ako noon. Nasa gilid ako ng dingding nakatago. Nakaupo lang. Balit dingding ng silid tulugan ang sinasandalan ko noon. Sa may kanang parte ito ng sala. Si Tommy,
Nakaatang yun sa may pagitan ng sala at kusina. Narinig ko ang pagbati ni Tatay Romero. Tapos may sumagot. Lalaki yun na wari ko pa parang malaking tao. Sisilip sana ako noon kaso pinagdilatan naman ako ng mga mata ni Tommy at umiling ito. Ang mga bintana nila doon, kahoy na katulad ng pagkagawa ng jealousy. Yung bang kikipat-kipat kapag binuksan at sinara. Ang isa dito bukas, maliit lang ang siwang. Pansin kong tila may naglalakad sa likod nun. Dama ko yun gawa ng sobrang lapit ko lang din sa bintana na nakabukas. Pagkasilip ko doon, Sir Seth, halos mapasigaw ako sa gulat. Paano ba naman kasi? May nakasilip din sa akin. Nagkatitigan talaga kami. Hindi ko maaninag ang kanyang muka. Mata lang pero mamula-mula ito na para bang nakahitit ng damo. Dali-daling sinara ni Tony ang bintana. Sinabihan akong huwag daw akong gagalaw nun. Ano ba yung nakita ko? Hindi lang nag-iisa yung bumisita. 3. Ito yung problema talaga sa lugar namin. Kaya karamihan sa mga tao umaalis eh. Hindi kasi makapadalaw ng mga kaanak. Alam mo naman na itong lahat, di ba? Sinabi ko na sa'yo na mahilig sa dayo yung mga aswang sa amin. Tigas kasi ng ulo mo eh. Hindi ako nakapagsalita nun. Totoo pa lang talaga. Akala ko kasi ay tinatakot niya lang ako nun. Oo, may aswang nga sa kanila pero kapag nag-uusap naman kasi kami nitong si Tommy, puro na lang pabiro. Sino bang matatakot dyan, di ba? Dinadaan niya sa ngiti ang nakakatakot na kwento. Bagamat naroroon pa rin ang interes ko na makita ang totoong itsura ng nilalang. Pero aminado ako nung kinakabahan ako. Sino bang hindi? Kabado nga ang pamilya na naroroon pa nakatira. Paano pa kaya kung dayo lang? Narinig ko pa rin ang pag-uusap doon sa may beranda. Hanggang sa may sumabat na. Para bang dumating na rin ang iba pa. Dito na nagsalita si Tommy. Nakumpirma nito ang hinala ko. Naroroon na nga at nag-aaya pa ng inuman. May dala daw ang isa sa mga itong isang galong tubanon. Pinaunlakan naman yun ng tatay niya pero bago mangyari yon, lumapit itong si Tatay Romero. Isasara niya daw saglit ang pinto sa harap. Tapos tumakbo na ako patungo sa silid nun. Tumango ako. Kunwari ay may kinuhang walis tambo ito sa likod ng pintuan. Pagkasara noon ay hinila na ako ni Tommy at sabay kaming nagtungo sa silid. Doon mismo sa kung saan nakatapat ito sa beranda. Bali sa kaliwa banda ang beranda. Madudungaw lamang yun kapag binuksan ang bintana. Humiga kami noon ni Tommy tapos nagtalukbong ng kumot na makapal. Ang sabi nito sa akin, bukas daw kung papayag ako ay ihati niya daw ako sa bayan. Pauuwiin niya ako noon. Delikado na daw noon gawa ng sumadya talaga yung mga ito. At alam nila ang pakay ng mga yon na kahit sabihin pang makikipag-inuman. Pero ako talagang sadya nila. Mabilis akong nagsabing oo. Natakot na talaga ako. At kung magsalita pa itong si Tommy, takot na takot din yon. Nagkainuman nga doon, Sir Seth. Pero ang inuman naman na yon, walang masyadong pag-uusap. Napakatahimik nila. Itong si Nanay Pita ay nasa sala. Nakahiga sa mahabang upuan at gising pa. Gusto kong sumilip pero hindi naman pumapayag si Tommy. Huwag ko daw gawin yon. Dahil ang mga aswang umano, malakas ang pakiramdam. Alam nilang naroroon ako sa loob at alam din umano na mga ito ang mga ginagawa ko. Magpanggap na lang daw ako noon na wala at tulog. Para bukas ng umaga, ihahatid niya ako ng ligtas. Pero hindi ako nakatulog noon. Nababalisa ako. Maya-maya ay narinig ko ang pag-uusap.
Kinakamusta si Tommy? Si Tatay Romero ang tinatanong. Sagot naman nito, ayos lang naman. Ganun pa rin, masipag sa pag-aaral. Nakita naman daw nila yung kanina. Nasa kusina, pero ngayon natutulog na. Hanggang sa... May kasama siya, no? Tama? Nakita nitong pinsan ko sa kusina. Ano ba't parang sobrang ilap at parang natatakot? May dapat bang katakutan sa lugar na ito? Hindi kagad nakapagsalita noon si Tatay Romero. Kinalabit naman ako ni Tommy. At ang sabi nito sa akin, yari na umano. Nagbukas na ang usapan patungkol sa akin. Ang mahirap daw dyan sa mga aswang, ayaw na ayaw yung sinungaling. At higit sa lahat ay ayaw na ayaw nito yung kinatatakutan sila. Yung tatlo nga pala, sir, sa labas. Pangalanan na lamang nating Amir, Dylan at Ben. Bale, si Ben yung nagsalita nun. Kamag-aral siya ng anak ko. Mahiyain lang, sobrang tahimik. Pero mabait naman. Bakit naman hindi nakikisalamuha si Tommy sa mga taong masungit. Namimili talaga ng mga magiging kaibigan. Tulog na ata, napagod sa biyahe. Hindi ko akaagad narinig ang pagtugon ni Ben. Pero para bang tama si Tommy, na ayaw ng mga aswang ang sinungaling. Hinamin kasi ni Tatay Romero na naroroon ako noon. Ang kaibigan ko sa mga sandaling ito, dilat na dilat ang mga mata, nakahawak ng mahigpit sa damit ko. Dahilan naman na mas natakot ako. Para bang sobrang delikado ang mga yon. Sa ganitong reaksyon pa lang mapapaisip ka na baka makapasok yun ng bahay at may gawin sa akin. Hanggang sa nagsalita si Ben. Huwag daw magkunwari ang Tatay Romero. Hindi pa daw natutulog. Gising pa daw ako noon. Gusto daw nilang makilala ko. Kahit papano'y makakita din sila ng mga bisita na galing sa ibang lugar. Napapamura na ako noon. Si Tommy sa mga sandaling ito, wala na rin. Para bang galit na galit. Pagsilip ko naman sa Nanay Pita na naroroon sa sala, nakaupo na ito ng maayos. Dilat na dilat din ang mga mata. Maya-maya ay biglang pumasok ng silid si Tatay Romero. Kinausap ako noon. Pinaintindi sa akin ang lahat na dapat respetuhin umano ang mga ito. Dahil kapag hindi, posibleng may gawing hindi maganda. Inulit niyang bakit daw kasi ako nagtungo pa sa kanila. Bakit daw hindi ako nagawang hadlakan ni Tommy? Magpakita ka lang. Tambay ka ng sandali doon sa biranda tapos makipagkilala ka. Huwag ka makikipagkamay. Iwasan mo. Iwasan mo ding lumapit sila sa'yo. Kapag lumapit, pumasok ka na sa loob. Pero mag-alibay ka lang. Samahan mo na, Tommy. Tsaka bukas, alis ka dito, iho. Ako nang nagsasabi. Delikado talaga dito sa mga dayo. Pagkatapos nitong magsalita ay naghudyat ito ng pagtango. Ako noon ay hindi ko alam kung ano ang gagawin. Nagkatitigan pa kami ni Tommy. Hanggang sa kinalabit na ako nito. Tapos sinabing sumunod na daw kami. Marahan akong nagtungo sa may pintuan. Doon ay nasilayan ko ang tatlo na magkakatabi. Nasa tapat nila si Tatay Romero. Napapagitnaan doon ang maliit na lamesa na may galon ng tuba at mga baso. Ngumiti ako pero pilit na pilit yon. Nagpakilala ako tapos sinabi kong balak ko lang magbakasyon ng 1 linggo. Nabalitaan kong maganda daw ang lugar. Kahit sa loob-loob ko noon, napakapangit na ng lugar na ito. Nakatingin lang sila sa akin at nakangiti. Hindi man lang nagpakilala ang mga yon. Bangabat binigyan ko ng mga pangalan pero wala talaga silang sinabing katanyagan. Nakatitig lang nawari ba may hindi magandang gagawin ng mga yon. Maya-maya ay nagsalita itong si Ben. Ayon pa dito, maganda umanong naiisip ko. Maganda ang lugar.
Tumagay ito ng isang basong tuba at inabot sa akin. Pero si Tatay Romero ang sumalo. Sabi niya ay hindi daw ako umiinom. Pansin kong dalawa ang baso doon. Nakahiwalay ang baso ni Tatay Romero. Hawak niya lang ito. Tapos yung sinalo niyang baso, ibinalik niya kay Ben. Sumimangot ang mukha ni Ben. Hindi daw pwedeng hindi uminom. Dahil ano pang silbi sa pagpunta sa lugar kung wala naman itong hilig sa kulturang nakagisnan nila. Dali-daling nagtungo sa kusina si Tommy. Kumuha ng baso at inabot niya sa tatay niya. Dalawa yon. Nilagyan ng tuba ang dalawang baso. Inabot sa akin ang isa. Habang isa naman kay Tommy. Umiinom talaga to, tay. Pero nagsasarili ng baso. Dati pa kami nagiinuman nito. Hindi naman maarte pero yun daw yung nakagisnan niya eh. Bungad ni Tommy. Ito namang si Nanay Pita. Pinihit ang mahabang upuan sa may loob at doon kami pinaupo. Bali pabor yun sa bandang sala. Ang mga paa naman namin nasa sala na. Hindi ako umiinom, Sir Seth, sa totoo lang, pero sa laro ng diwa nila doon, naiintindihan ko ang ibig sabihin ni Tommy. Yung tipong palaisipan na madali lang sagutin. Kaya sinakyan ko na lamang yon. Napilitan akong uminom ng tuba. Unang beses yon. Napakapangit ng lasa. Sobrang asim na parang suka. Tapos may binulong sa akin si Tommy. Takpan ko daw ang baso ko gamit ng kamay. Gawin ko lang daw ang mga sinasabi nila. Tumango ako. Hindi ko alam pero sumunod na lang talaga ako noon. Mula nang magsimula akong tumagay, ako na ang napag-uusapan ng tatlo. Tanong ng tanong sa kung ano ba daw ang mga hilig ko, mga pagkain ko, at mga nakagawian ko. Gawa ng malusog daw ang pangangatawan ko. Walang hiya. Katawan ko pa talaga yung paksa. Yung para bang kakatayin ako. Pero mababait sila tingnan, Sir Seth. Maamoy yung muka. Doon lang sa kung paano magsalita. Talagang may kakaiba. Hindi mo alam kung seryoso ba o pabiro nun. Maya-maya ay pinaringgan na kami ni Nanay Pita. Matulog na daw kami kasi nga pagod sa biyahe. Kinausap niya rin yung tatlo doon na hayaan na kaming makapagpahinga. Walang ano-anong pumasok kami sa silid nun. Parang masusuka ako. Hindi dahil sa pagkalasing. Gawa ng hindi pa naman ako nalalangog sa alak nun. Kundi dahil yun sa nerbiyos talaga. Nasusuka ako at ang lakas ng pagkabog ng dibdib ko nun. Ayon naman kay Tommy, sinadya nilang mag-iba ng baso gawa ng mga pilyo din ng mga ito. Nangyayanggaw. Lalo na sa mga dayo. Isa din sa pag-iwas dito ay ang takpan umano ang baso. Hindi na daw dapat ipagtaka yun. Gawa ng magaling talaga ang mga aswang sa mga ganong klaseng pangyayanggaw. Maya-maya pa ay narinig ko ang pagpapaalam nila. Pero kasunod naman ito ay babalik daw sila bukas para igala ako sa lugar. Mabilis naman itong binati ni Tatay Romero. Ay hindi daw sanay ako nung gumala. May mga gagawin daw bukas kung kaya abala din daw ako nun. Bukod kasi sa pagbabakasyon ay mag-aaral ng husto at paghahandaan ang paparating na pagsusulit. Alam ni Tatay Romero ang dinahilan ko sa ate ko. Kasi nga sinabi ko din ito kay Tommy na siyang nabanggit niya naman sa kanyang mga magulang. Hindi ko na narinig pa ang pagtugon ng mga yon. Pagsilip ko sa orasan, pasado 11:00 na ng gabi. Hindi pa natutulog si Tommy. Naiintindihan ko siya dahil alam ko naman na binabantayan ako nito. Mga 1:00 ng madaling araw. Nagsisimula ng lumamig ang lugar. Nanonood sa kalamnan ko ang lamig na parabang singaw sa freezer. Nagkumot ako noon.
itong si Tommy ay gising pa din. Samantalang ako ay antok na antok na. Maya-maya pa, para bang nagbago ang klima. Yung malamig ay naging maalinsangan. Ipinagtaka ko talaga yon. Nakaidlip na ako noon tapos yun lang dahilan, nagising na ako. Nakita ko si Tommy na nakasilip sa bintana. Dumagdag pa yon sa pagtataka ko. May ilaw sa sala, pero sa silid tulugan na yon ay walang ilaw doon. Yung gamit lang ay yung sikat sa panahon na yon sa bukid na Petromax. Dalawa ito. Ang isa ay nasa sala, habang ang isa naman nasa beranda. Pero sa mga pagkakataong yon, tila ba wala ang isa sa beranda? Dahil yung liwanag nito, nagmumula na sa gilid ng bahay. Natatapat yun mismo sa kung saan kami naroroon. Tumayo ako at sumilip. Nakita ko ang Petromax doon na nasa may gilid nga. Nakasabit ito sa puno ng mulave na para bang sinadyang ilagay doon. Ang tali kasing ginamit ay hibla ng saging. Makapal naman yon at hindi mapipigtas agad. Nung malaman ni Tommy na nakasilip pala ako, sinita niya ako noon. Ang sabi nito ay wag na wag daw akong sisilip sa bintana at baka umano makita ako ng aswang. Sabi ko naman sa kanya, wala nang dapat itago pa. Dahil sinabi niya naman sa akin na alam ng mga aswang na naroroon ako. Na alam din nito ang ginagawa ko. At bukod pa dyan, nakita na talaga ako ng mga yon. Hindi nagsalita si Tommy. Umiiling ito na para bang dismayado. Maliit lang ang ginawang siwang sa bintana. Yung tipong konting pihit lang yon. Pero malinaw sa labas gawa ng sobrang lakas ng liwanag mula sa Petromax. Ang init, no? Bakit kaya? Kanina ang lamig naman eh. Tsaka medyo mabantot konti. Parang nag-aalaga kayo ng baboy. Pero wala naman, di ba? Tanong ko noon. Dito ay napanganga ako. Dahil ang sabi niya, nasa paligid daw ang mga aswang. Yan daw ang pahiwatig. Ang pag-alinsangan. Nga pala Sir Seth, dun ko palang talaga nalaman na ganun pala yun. Tapos dito ko nakumpirma na totoo sa pamamagitan lang ng pakikinig sa mga kwento sa channel mo. So ayun na nga, aswang daw yon. Ako naman ay bumalik ang pagkabog ng pagkabilis ang dibdib ko. Kinakabahan ako, lalo pat nakikita ko sa mukha ni Tommy na balisa talaga. Sabi pa niya sa akin, si Nanay Pita daw at Tatay Romero. Naroroon sa may kusina. Malaki kasi ang siwang sa may kisame doon. Papasok ba yung aswang? Hindi ko alam eh. Pero bali-balita dito sa amin na nanggugulo daw talaga. Kahit pa may bendisyon yung bahay, naiinda. Ang masaklap, minsan kapag may kagalit, kahit kapitbahay pa tinatalo. Hindi ako nakapagsalita. Binalot ako ng matinding takot. Nailalarawan ko sa isipan ko ang posibleng maganap. Kumbaga, napapangunahan na ako noon sa mga negatibong naglalaro sa diwa ko. Kakagatin ako sa leeg. Dudukutin ang bituka ko. Titirik ang mga mata ko. Ganon ang naiisip ko. Sa madaling salita, tigok talaga ako noon. Ilang mga sandali pa, ganun na lang ang panlalaki ng mga mata ko. May lumapit na sobrang pangit doon sa may Petromax. Kumapang yon. Tumayo. Pinatay ang ilaw. Kitang-kita ko talagang postura. Parang pusa dahil umaamag ang mga mata. Tao pero parang kulay abo ang katawan. Mabalahibo ito sa may balikat banda. Sabi sa akin ni Tommy, lagot na daw. Mukhang may hindi daw magandang gagawin ng mga yon. Kung ano man daw ang nakita ko,
Ito na yung sinasabi niyang postura ng aswang. Dalawang klase daw ang anyo ng mga aswang sa lugar. Ang iba nasa anyong tao lang pero karamihan ay mala impacto talaga gaya ng nakita ko. Pero naniniwala si Tommy na iisang lahi lamang ito. Marahil daw, yun na ang kabuang postura talaga ng nilalang. Sina Tatay Romero ay pumasok na ng silid. Kasama niya si Nanay Pita. May kanya-kanya silang itak nun. Pinasara ang bintana at yung ilaw sa sala. Ipinalipat doon sa kusina. Si Tommy ang naglipat. Pagkabalik nito ay sinara na ang pinto sa silid tulugang yon. Wala kaming imikan sa loob. Napakadilim pero naririnig ko ang kakaibang tinig sa labas. Hindi ko mawari kung alingasngas ba ng mga tuyong dahon ng saging o dumadagayday ng tubig na mula sa batis. Parang ganon. Basta sobrang nakapagtataka. Ayon kay Tatay Romero, ang mga aswang daw ay nagpapanggap na tubig at naglilibot-libot sa paligid. Ipinagdadasal niyang sana'y hanggang doon lang. Sana daw ay walang gawin ng mga ito. Dahil kapag namuwersa umano, wala talaga kaming magagawa nun. Abot langit na din ang panalangin ko. Sobrang tensyonado na ako na para bang gusto ko nang umiyak. Hanggang sa may nagsalita sa labas ng bahay. Tunog tao yon. Kaboses ni Ben. Ang sabi, ipaubaya na lamang daw sa kanilang bisita. Pabor daw ito. Yan ay kapag makikipagtulungan sila Tatay Romero. Palalabasin lamang daw nila na nawawala ang dayo. Ako talagang tinutukoy nila. Sumabat naman si Tatay Romero. Wag naman. Bisita namin to eh. Magrespetuhan naman tayo eh. Nirespeto nga namin kayo eh. Kung pwede, lubayan nyo na kami. Responsibilidad namin yung bisita namin. Kung ano siya sa pagdating dito, yun din siya sa pag-uwi. Matapos makapagsalita ni Tatay Romero, tawa lang ang naging pagtugon nito sa labas. Para bang hindi nadala sa pakiusap. Kung kaya naman nagalit na si Tatay Romero noon. Ayon dito, kapag may ginawa daw ang mga aswang sa akin, makikipagpatayan daw siya. O hindi naman kaya, sasabihin niya kung saan nakatira ang mga aswang. Alam niya daw kung saan nakatira ang mga yon. At malamang, dadagsain ito ng mga tao para tugisin. Pero tawa pa rin ang naging pagtugon nila. Dito ay lumabas ng bahay si Tatay Romero. Nagsisisigaw naman itong si Nanay Pita. Habang si Tommy noon ay tumakbo patungo sa kusina, kinuha ang Petromax. Pagkabalik niya, bukod pa sa ilaw na dala niya, may itak din itong bitbit at dumiretso yun sa may beranda. Sobrang nabahala ako noon. Nagsisisi ako dahil lang sa akin ay nagkagulo sila at posibleng dahil sa akin ay madamay ang pamilyang yon. Napaiyak talaga ako noon. Sabi ko pa sa kanila, patawarin nila ako. Naroroon lamang ako't nagpaiwan sa silid. Nagkakatakbuhan na sa labas. Nakikita ko si Tatay Romero na patungo sa kasagingan. Hinahabol naman siya ni Tommy. Si Nanay Pita noon ay nagmimina-minatay na sa kakasigaw. Akala ko talaga'y may mangyayari na. Hanggang sa ganun na lamang ang paggaan ng pakiramdam ko nang bumalik ang mag-ama. Kalmadong naglalakad. Wala umanong nagpakita sa Tatay Romero. Dahil kung meron pa, talagang makikipagpatayin umano siya sa mga yon. Inihahanda na ni Tommy ang mga gamit ko pagkapasok niya. Kinuha niya yung sapatos ko tapos yung bag ko na nasa kusina. Pagsikat umano na pagsikat ng araw ay aalis na kami. Hindi naman ako nagsalita noon. Sumabat si Nanay Pita. Huwag daw padalos-dalos. Suriin muna ang daanan dahil baka mambagat umano ang mga nilalang.
Wala daw pinagkaiba ang lakas ng mga yon kapag may araw. Kahit nasaan yung tao, delikado pa rin. Mabuti nga daw at hindi pinatulan si Tatay Romero dahil kapag pinatulan yon, wala din itong magagawa. Kahit may itak pa, kayang sunggaban ng aswang ng walang kahirap-hirap nun. Tuod ka man, Japita. Pero wala na eh. Sadyang mainit na yung ulo ko. Hindi ko na naisip na kahit ganun eh. Delikado pa rin. Bukas susuriin ko yung lugar. Magpapasama na rin ako sa kapatid ko. Tapos kapag ligtas ang daan, babalik agad ako. Pwede ding magsabay na lang tayo para dire-diretso na. Kapag walang panganib, uwi ka agad. Pasensya ka na, ganito kasi dito eh. Maging kami nahihirapan na rin. Kaya anong magkaasawa itong mga kapatid ni Tommy, hindi ko piniling dito tumira yung mga yon. Nababahala sila sa mga aswang. Traidor! Hindi katulad ng nasa ibang lugar na hindi nang tatalo. Walang tulog na nangyari nun. Inabot na lang kami ng umaga. Gising kaming lahat. Naganda na ako sa pag-alis ko. Pinakwintas pa ako noon ng mga bawang at 2 kabibe. Kulay itim ang isa, habang ang isa naman ay puti. Pangontra daw yun sa aswang. Ayon kay Tatay Romero, sa bawang umano ay nagmamakasakali lang siya dito pero may aswang din kasi na hindi na asiwa sa Ricardo. Sa kabibi naman, pangbasag lamang daw ito ng pagtatago ng aswang. Makikita ko daw kapag nasa paligid ko lamang ito pero hindi garantisada na ligtas ako noon. Bagamat makikita ko, mas magagalit daw ito at talagang papatayin ako. Ang dapat lang daw gawin umano, tumakbo ng walang lingon-lingon. Ipagdasal na lang na walang mangyari. Yun lang ang pag-asa at wala nang iba pa. Dagdag pa nito, sasadyain niya sana ang albularyo sa kabilang baryo. Kaso malayo yon at aabutin siya ng hapon. Sa pagbalik,